Sa bawat tahanan, ang kusina ay ang huling inaasahan nating maging pugad ng hiwaga. Luluto ka, maghuhugas ka, mag-iinit ka ng pagkain, pero bihira mong isipin na may ibang nilalang na nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon upang pumasok sa isang bagay na hindi mo kailanman inakalang gagawing pahingahan. Ang rice cooker o ang kalan. Minsan sa kalmadong hapon, mapapansin mo na parang may kumakaluskos sa gilid ng kusina. Paglapit mo, may pusa kang nakikitang nakalapat ang katawan, nakabaluktot, nakaidlip o minsan ay nakasilip habang nakalugar mismo sa ibabaw o loob ng rice cooker. At doon magsisimula ang tanong, bakit nga ba dito? Bakit sa lugar na pinaglalagyan ng pagkain? Bakit sa bagay na dapat mainit, marumi, o mapanganib? Para sa tao, ito ay nakakatawa, minsan nakakainis, at minsan ay nakakabahala. Pero para sa pusa, ito ay isang ritual, isang filosofiya, isang likas na pangangailangan, at para sa mga naniniwala sa pamahiin, isang hinaharap na senyales na nagbubukas ng pinto sa mas malalim na misteryo ng buhay. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa videong ito, tatalakayin natin ang mga kakaibang kaalaman tungkol sa kung bakit minsan ay namamahinga ang ating pusa sa kalan ng ating kusina. Dadako rin tayo sa mga praktikal na dahilan, siyensya at pamahiing bumabalot dito. Una, dito tayo sa praktikal na dahilan. Kung iisipin, simple lang dapat ang sagot. Gusto ng pusa ang init. Ngunit ang totoo, mas malalim pa ito. Ang rice cooker at kalan ay mga bagay na may kakayahang magpanatili ng banayad na init kahit patay o hindi ginagamit. Kung bagong gamit pa ito, ang init ay maaaring magtagal ng ilang minuto hanggang isang oras. Sa katawan ng pusa na likas na humahanap ng thermal comfort zone, ang mga ganitong lugar ay para bang paraiso. Ngunit hindi lang init ang dahilan. Ang rice cooker ay hugis kuweba. Bilog, may takip, may makitid na espasyo. Ang kalan naman ay may mas malapad pero mataas at sakto sa pag-upo. Kapag ang pusa ay nasa isang enclosed space, bumababa ang kanilang stress hormone. Ito ay dahilan kung bakit gusto nila ng kahon, ng bag, drawer, o kahit basket. Kaya sa praktikal na rason, ang rice cooker at kalan ay nagbibigay ng init, proteksyon at elevation o vantage point. Para sa kalan, malapit ito sa amoy ng pagkain at may magandang tanawan. Pangalawa ay siyentipikong dahilan. Maraming scientific studies ang nagpapakitang ang pusa ay tuwang-tuwa sa temperatura mula 30 degrees Celsius hanggang 36 degrees Celsius. Mas mataas kaysa sa karamihan ng hayop at mas mataas sa komportabling init para sa tao. Sa madaling salita, ang rice cooker ay parang natural energy battery para sa kanila. Hindi masyadong mainit, hindi malamig, sapat lang para sa kanilang biology. Bukod dito, may tinatawag sa cat behavior na denning instinct. Ang paghanap ng lungga kung saan hindi sila madaling makita o mabantayan ng potensyal na kalaban. Sa isip ng pusa, kahit domesticated sila, naroon pa rin ang natural na takot at pagiging alerto. Ang rice cooker at kalan ay nagsisilbing shelter-like enclosure, escape zone mula sa ingay sa bahay, at silent observation post kung saan pwede silang magmasid ng hindi napapansin. Mayroon ding kakaibang siyentipikong obserbasyon. Ang sentro ng bahay kung saan ginagawa ang pagkain ay naglalabas ng food energy scent, isang uri ng chemical signal na nagpapakalma sa ilang pusa.
Kaya ang paglapit nila sa kalan ay hindi lamang physical comfort, minsan ay olfactory comfort din. Sa siyensya, ito ay hindi kinokonsiderang kakaiba. Sa katunayan, ito ay expected behavior ng isang hayop na malalim ang instinct, mataas ang sensitivity, at likas na naghahanap ng lugar na hindi basta magagalaw. At panghuli ay mga pamahiin at hiwaga. Dito nagiging mas malalim ang kwento. Ayon sa mga matatanda at lumang kulturang Pilipino at Asyano, ang kusina kasi ang simbolo ng kasaganaan, pagpapala, enerhiya ng pagkain at apoy ng buhay. At kapag ang pusa ay humimlay sa kalan o rice cooker, sinasabing may nangyayaring spiritual balance sa loob ng bahay. Una, pinoprotektahan kanila laban sa gutom at hirap. Sinasabing ang pusa ay may kakayahang saluhin ang malas o negatibong enerhiya na nagdudulot ng kahirapan. Kapag sila ay nakapwesto sa lugar ng pagkain, pinoprotektahan nila ang pinanggagalingan ng yaman ng pamilya. Pangalawa, hudyat ito ng paparating na biyaya. Kapag bago ang tirahan at napansin mong ang pusa ay madalas sa kalan, sinasabing magiging maginhawa ang pamumuhay ng pamilya. Bawat lugar na kanilang inuupuan ay para bang binabasbasan nila. Pangatlo, iniingatan nila ang apoy ng tahanan. Ang apoy ay sagrado. Ito ang sumisimbolo sa warmth, pagkakaisa at pagkain. Ang pusa raw ay may kakayahang makita ang invisible flame ng swerte. At kapag sila'y tumigil dito, sinasabing harmonized ang enerhiya ng bahay. Pang-apat ay senyales ng babala. May ilang paniniwala naman na kapag ang pusa ay biglang pumwesto sa kalan kahit hindi niya ito ugali, maaaring nagbabadya ng pagbuhos ng ulan, paglalamig, o pagbabantay sa panganib na hindi nakikita ng tao. Ang kanilang kilos raw ay base sa energy disturbance na kayang makita ng hayop. At panglima, may tinatawag silang spirit of the hearth. Sa lumang Asya, naniniwalang ang kalan ay may sariling espiritu na bantay ng pagkain. Kapag ang pusa ay komportableng nagpapahinga rito, ibig sabihin ay kasundo nila ang espiritu na magandang palatandaan ng payapang tahanan. Kaya, ito ay kakaiba dahil hindi ito pangkaraniwang lugar. Para sa dagdag at kakaibang kaalaman, may hindi alam ang karamihan. Ang rice cooker ay may micro vibrations kahit hindi umaandar, lalo na kapag ang wire ay nakaplug. Ang vibration na ito ay halos hindi nararamdaman ng tao, pero napakalakas para sa pusa dahil hypersensitive sila sa vibration at frequency. Ang kala naman ay miski lumamig na, may thermal memory effect na naaamoy ng pusa. Isang manipis na chemical trail na nagmumula sa cooking oils, steam at rice starch. Kahit hindi ito halata sa ilong ng tao, para sa pusa ay parang comfort smell. Sa madaling salita, ang kusina ay may halos magnetic pull at ang rice cooker ang pinakamalakas na anchor nito. Ngayon ay malinaw na ang pagpunta ng pusa sa rice cooker o kalan ay hindi lang simpleng kakulitan. Ito ay isang kombinasyon ng instinct, biology at siyensya, comfort at seguridad, spiritual symbolism at pamahiin, at mystical energy sensitivity. Sa likod ng tila nakakatawang tanawin ay may mas malalim na kwento. Ang pusa ang nagiging mata ng tahanan. Nakakakita ng pagbabago sa temperatura, enerhiya at ambience ng bahay na hindi natin nararamdaman. Kung nasaan sila, doon madalas nagtatagpo ang init, katiwasayan at mahiwagang proteksyon. At marahil kaya sila pumapasok sa rice cooker o kalan ay dahil doon sa lugar na iyon, pinakamalakas ang koneksyon ng tao at tahanan. At ang pusa, nakilala sa buong mundo bilang tagapagbantay ng dimensyon ng karimlan, ilaw at swerte, ay natural na inaangkin ang lugar kung saan nagmumula ang apoy ng pamilya.
Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.